Umuwi na pala yung Disney princess namin sa bahay and she's feeling better. She's getting better. And by the way, mag-thank you pala ako sa mga friendship na dumalaw sa hospital na nagpadala ng mga pagkain and snacks, and also the text messages, pouring love and care. God salamat. And she's feeling better now. Each day, hindi na siya masyadong na under on medication. So hopefully it's a progress and she's okay now. But by the way guys, thank you so much pala sa lahat. And disclaimer, before these things happen, bago siya na hospital, ito pala yung nangyari sa kanya. Galing siya ng Chicago and then alam niyo na, nagwalwal siya doon. So August, ito yung buong buwan ng August, July pala. End of July, umalis siya, pumunta siya ng Chicago. She's staying there for a week or two, I think. And then, umuwi siya, dumiretso siya ng Calgary. And on ng mga 1 week din. Then, pagdating niya dito, dumating yung mga kaibigan namin from Edmonton. Nagstay naman dito yung mga kaibigan namin for almost 9 days yata. Dito yung mga bata, yung mga kaibigan namin, wala kaming tamang tulog, kain lang kami ng kain, nagbakasyon, nag-enjoy, at saka laro siya ng laro talaga sa mga bata. At ito yung nangyari sa kanya. So, ito yung mga enjoyment. And then afterwards, parang may mga naramdaman na siyang mga, alam mo yung may mga hint na sabi ko sa kanya, kabag lang yung iutot mo. Yun, alam mo naman yung nanay, di ba? And then, lagi niyang sinasabi sa akin na, masakit yung gilid niya, masakit yung tiyan niya, yung dito, parang pinipress ko. Kasi I was, din ako na surgery ako mga, same age as her, sa Taiwan naman yun, at hindi ko na naalala, that was 24 years ago, di ba? And then, itulog mo lang yan, pahinga. And then suddenly, nung early morning, akala ko nag-work siya kasi most of the time, 5 a.m. umalis na. Ayun pala, nandun na siya sa emergency. Wednesday, early morning, pumunta siya ng emergency. Nag-text pa ako sa kanya ng mga 8 o'clock. Sabi ko sa kanya, are you working? Sabi niya, no ma'am, I'm at the emergency. O, di ba? Yung pasyente ko nagda-drive sarili niya, denied niya. Pumunta siya ng emergency and then, alam niyo naman yung ER dito sa Canada, kailangan mong mag-pull-ups muna bago ka talaga ipasok sa loob. So, parang nag-antay yata siya ng mga almost 8 hours. No, 5 when I went. 4 was my urgent surgery. Yeah, urgent So bago pala siya i-surgery, kailangan muna namin siyang i-check. So 5 o'clock in the afternoon, tingnan natin kung saan na floor at saka saan na room siya. So bago siya ipasok sa surgery room, kailangan muna namin siyang i-check. Ayan guys, naka-gown na, ready for pick up na yan guys. Ito yung after surgery, so kailangan na niyang kumain. Nagugutom na talaga siya kasi more than 16 hours yata siya bago na nakakain. So, I think this time is 8 o'clock in the evening na. So, after the surgery, nakapag-TikTok pa yan ha. Tingnan mo. Mabuti na lang may mga angels ako na willing magtulong sa akin, mag-antay sa kanya at mag-help doon sa mga walking exercises. Ayan guys, ito is the second day namin na try natin kung makauwi na siya at saka hindi ito nakaayos ng tulog kasi sobrang pain daw. Kailangan din niyang makatai. Alam mo na, hindi ka pwedeng umuwi hanggat hindi ka nautot. Wala pa talaga gruging-grugi. But anyway, thank you sa third floor nurses. Talagang inaalagaan niya yung anakis ko. And then, mayroon palang isang pasyente doon na matanda. Hindi namin alam kung anong pangalan niya. Pero nung in pain siya, parang kinakadal siya nung matanda na, it's okay, you'll be fine. Parang, yung empathic niya sa pain, is sympathy niya sa pain ni Jiba, na feel niya kasi, not working. yeah, oo, yung mga meds hindi na nag-work, yung morphine, So, yung pain everything was not reliever working. is not working. Ay, nako. And then, na-feel ko rin yung pain kasi I was there too. Ilang beses na akong na-surgery, di ba? So, ayun. Hindi ako sanay na nakikita siyang mahina kasi alam mo namang palaban at makulit talaga. At hindi lahat ng pagod ay nakikita. Minsan hindi mo na malayan na katawan mo na pala ang sumusuko sa sobrang pagod. Akala mo kailangan lang tulog, magpahinga ng konti at bukas okay na ulit. Itong anakis ko kasi sanay na sanay walang pahinga na sabihin niya sa doktor, I'm healthy.
Tinanong niya yung doktor, then why are you here? At doon niya nalaman na mas malala pala yung dahilan. Akala niya ang sakit ng ulo, sakit ng katawan at lilipas lang. Hindi niya inakala na appendicitis na pala na anytime pwede nang mag-blow up at nauwi talaga sa hospitalization. Kailangan talaga pakinggan ang katawan at lalo na pag may mga nararamdaman, kailangan magpa-check. Alam mo naman, libre naman ditong magpa-check up sa Canada. Hindi natin kailangang antayin na ma-hospital tayo bago natin bigyan ng TLC ang ating katawan. But thank you so much. Kaya At ito yung girly look ko. Ayan. Ayan siya. Oh, parang walang, hindi galing sa surgery, di ba? But anyway, thank you so much.